Acts or mga gawa chapter 17 verse 22 hanggang verse 34. Okay. Now, meron pong isang professor na sa seminaryo, no, ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa mga reaksyon ng mga tao sa tuwing binabanggit niya sa kanila kung anong trabaho meron siya, no? So, isa sa mga tumatak na encounter niya, okay, naririnig po ba ako sa online? Okay lang po ba? Okay. So, isa sa mga tumatak sa story or sa experience niya ay yung sa isang bank loan officer. Nung sinabi niya doon sa loan officer na siya ay isang professor ng apologetics, tumugon yung loan officer at sinabi, sa panahon natin ngayon, kailangan talaga turuan ng mga tao na mag-sorry or mag-apologize. Yun yung tugon nung loan officer nung sinabi niya na siya ay isang professor ng apologetics. Siguro, ito ang marahil magiging common na tugon ng tao pag narinig nila yung salitang apologetics. At ang ganitong tugon ay maaring magpakita sa atin na ito ay isa sa mga hindi gaanong napag-uusapan, no? At tungkuling hindi gaano nabibigyan ng emphasis ng mga Kristiyano. Kahit siguro sa atin, iilan lang ang nakakaalam kung ano ang salitang apologetic. No? Meron ba dito nakakaalam ano ibig sabihin ng apologetics? Okay? Ang apologetics po ay hindi paghingi ng sorry. Okay? Ang apologetics ay hindi pag-apologize. Hindi po yan paghingi ng apology. Okay? Bagkus, sa madaling salita, ito po ay patungkol sa pag-defend ng faith. Okay? Sa madaling salita, defending the faith o paninindigan at pagtatanggol sa ating patayanan. Ito yung nagbibigay ng sagot. Ito yung pagbibigay ng sagot patungkol sa kung ano ang pinaniniwalaan at bakit natin ito pinaniniwalaan. So yun po ang ibig sabihin ng apologetics. Ito ay mahalagang maunawaan ng bawat mananampalataya, kayo na nandito, dahil gaya ng libro ni Dr. R.C. Sproul na everyone is a theologian, dahil lahat ng mananampalataya ay kinikilala ang Diyos. So pag sinabi mo kasing theologian, siya ay isang tao na nag-aaral or kinikilala ang Diyos. So bawat mananampalataya ay expected na kilalanin ng Diyos. So everyone is a theologian. At ganun din, pagdating sa pagtatanggol sa pananampalataya, everyone is an apologist. Okay? Lahat tayo ay sa biyaya, pinakitaan at binigyan ng unawa sa katotohanan. At ito ay mahalagang at ito ay nangangahulugang lahat tayo ay kailangang magbigay ng sagot patungkol sa ating pinaniniwalaan. At nararapat lang dahil parte ito ng pag-eebanghelyo. No? So, paano natin ihahayag ang ebanghelyo? No? So, at mahalaga ito bilang tayo ay mga saksi ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung tatanungin, paano nyo ihahayag ang ebanghelyo? No? Lalong-lalo na sa mga taong walang kaalam-alam patungkol sa Biblia. O lalong-lalo na sa mga hindi nakakakilala o hindi nakarinig sa pangalan ng Panginoong Hesus. 'Di ba? O kahit sa mga taong hindi nakakaalam patungkol sa kautusan. Ang kautusan ay napakahalaga sa pag-iebanghelyo kasi ginagamit ang kautusan upang i-convict ang bawat isa sa kasalanan at magtuturo ito sa bawat isa na kailangan nila ng tagapagligtas, no? So paano mo ihahayag ang ebanghelyo sa isang atheist
na hindi naniniwala na may Diyos. Paano mo mapapatunayan sa isang atheist na may Diyos? Paano mo mapapatunayan na iisa lang ang Diyos, lalo na sa mga naghahayag na may iba pang Diyos? No, katulad nung aming kahapon ba 'yon, no, nung Bible study kami together with Gab and Janjan, at last time ata 'yon. So nabanggit niya na may pumunta sa bahay at naghahayag ng Diyos Ina. 'Di ba? Very timely yung ating pag-aaral ngayon na laganap sa Kabkaben, no, yung tinatawag na Diyos Ina. So ang tanong, pag kinausap mo 'yon sila, kaya mo ba? Alam mo ba paano mo mapapatunayan na walang ibang Diyos, na walang Diyos Ina? No? Kung napapaisip tayo ngayon at nahihirapang sumagot, sa biyaya ng Diyos, pinapakita sa atin ngayon ang kahalagahan na malaman na tayo ay mga apologists at may nararapat tayong gawin patungkol dito. At hindi dapat natin yon baliwalain. Sa tagpo na ating pag-aaralan ngayon, matututo tayo kung paano hinarap ni Pablo ang sitwasyong tinanong ko sa inyo kanina. So si Pablo din ay naharap sa ganong sitwasyon na kung saan ang mga tao na nakikinig sa kanya ay walang ideya. Hindi nila alam ang Diyos ng mga Israelita. Hindi nila kilala ang Panginoong Hesukristo at wala silang kaalam-alam patungkol sa resurrection or pagkabuhay muli. Ipapakita sa atin ngayon kung ano ang kailangan natin upang manindigan sa katotohanang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ngayon, ating babasahin ang teksto sa umagang ito. Dadako muli tayo sa Acts chapter 17, verse 22 hanggang 34. Tayo po'y magsitayo bilang pagbibigay-pugay sa salita ng ating Panginoon. At babasahin natin from verse 22 hanggang 34. Sabay-sabay po nating basahin. Kaya tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, mga lalaking taga-Atinas, napapansin ko na sa lahat ng bagay kayo'y lubhang relihiyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakatagpo din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang di kilalang Diyos. Kaya't ang sinasamba ninyo na hindi kilala ay siyang ipahahayag ko sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao, na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan upang hanapin ang Diyos. Baka sakaling siya'y mahagilap nila at siya'y matagpuan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa Kanya, tayo'y nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay Kanyang supling. Yamang tayo'y supling ng Diyos, hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayoy ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi, sapagkat initakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ng sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Nang kanilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay ng mga patay,
ay nangutya ang ilan. Ngunit sinabi ng iba, pakikinggan ka na naming muli tungkol dito. Sa gayoy umalis si Pablo sa gitna nila. Subalit sumama sa kanya ang ilang mga tao at nanampalataya. Isa sa kanila si Dionisio na taga-Areopago at ang isang babaeng ang pangalan ay Damaris at iba pang mga kasama nila. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sa salitang ito. Hiningi namin ang iyong gabay at pagbibigay unawa sa pamamagitan ng Espiritu Santo at naway maging tulong ito upang ihanda kami upang palaging ma-defend ang paniniwala, ang katotohanan na ipinagkaloob mo din sa amin. Hiningi ko po ang iyong biyaya sa lingkod mo, O Diyos, na pangangaral ng iyong salita. Para po sa iyong kaluwalhatian, ang lahat ng ito. Amen. Tayo magsiyo po. So, natuto tayo no, na ang katotohanang ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon ay nagdudulot sa bawat mananampalataya na kamuhian ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, na hahantong sa pagsusumikap na mahayag ang Ebanghelyo. So yan po ang ating natutunan nung nakaraang linggo. At ito nga ang ating nakita kay Pablo. No? Kung babasahin natin ang buong chapter ng chapter 17. Kung kaya ngayon, sa ating binasa, pinapunta siya sa Areopagus. Ang Areopagus po ay isang lugar ng paglilitis kung may bagong Diyos na inihayag. Dito nila nililitis kung, okay, tatanggapin ba natin itong Diyos na to? So, dun po yung ginaganap sa Areopagus. At ngayon, si Pablo ay binigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang mensahe na kanyang inihahayag. At ito ay isang halimbawa ng apologetics. Dito natin makikita na ang mensahe na ang Panginoon kailanman hindi di kilala. Or God is never unknown. No? Kailanman hindi di kilala ang Diyos. Kaya titingnan natin ngayon sa verse 22, sinabi dito, kaya tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, mga lalaking taga-Atinas, napapansin ko na sa lahat ng bagay kayo'y lubhang relihiyoso. Now, dito natin makikita ang paghahayag ni Pablo sa kanyang napansin. Napansin niya yon. Ito ang pagiging relihiyoso ng mga taga-Atinas. So, itong salitang relihiyoso ay maaring may dalawang kahulugan. May positive at negative na kahulugan ito. Maaring ito ay ibig sabihin pagiging pious or devoted. So, that's a positive meaning. Or pwedeng magiging ang kahulugan niya superstitious, no, or mapamaihin. So that's a negative meaning, no? Ngunit kung titingnan natin ngayon sa verse 23, sabi niya dito, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pamamasid ng mga bagay na inyong sinasamba ay nakatagpo din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang di kilalang Diyos. No? Ito ay nagpapakita ng devotion, no? Devotion ng mga taga-Atinas sa pagsamba. No? Grabe yung devotion nila. So, ibig sabihin, yung salita na relihiyoso na ginamit ni Pablo sa verse 22 ay may positive meaning. Okay? Na pinapakita na grabe ka, grabe yung devotion, no, ng mga taga-Atinas sa pagsamba, to the point na naglagay sila ng altar or dambana na nakasulat para sa hindi kilalang Diyos. No? Grabe, no? Para hindi sila magkasala. Kung merong Diyos, kung meron mang Diyos silang nakaligtaan, ganun sila ka-devoted sa pagsamba. Pero, I want you to note na hindi pinapakita ni Pablo dito na sinasang-ayunan niya itong mga taga-Atenas. Sa halip, ginamit niya ito, itong naobserbahan niya, bilang paraan upang makuha niya ang atensyon ng mga tagapakinig. Okay? At mula din dito, ginamit niya ito upang maging pintuan upang maihayag ang tunay na Diyos. Kaya sabi niya sa huling banda ng verse 23,
Kaya't ang sinasamba ninyo na hindi kilala ay siyang ipapahayag ko sa inyo. Okay? And another, you have to take note, hindi pinapagkahulugan ni Pablo na sinasamba nila ang Diyos, ngunit hindi lang nila alam. Hindi ito ang ibig sabihin ni Pablo. Nung sinabi niya na kaya't ang sinasamba ninyo na hindi kilala ay siyang ipapahayag ko sa inyo. Hindi niya ibig sabihin na, oo, sinasamba niyo ang Diyos, hindi niyo lang alam. Hindi yun ang ibig niyang sabihin. Bagkus, ang ibig niyang sabihin ay iahayag niya ang Diyos na hindi nila kilala. So, yun yung sabi ni Pablo. At mahalagang bigyan ito ng pansin dahil marami sa mga Kristiyano ngayon ang tila hindi alam o nahihirapan paano mapatutunayan na may Diyos at siya lang ang nag-iisang Diyos. Again, lalo na sa mga taong hindi naniniwala o walang kaalam-alam sa Biblia. Na whenever may isang tao na hindi alam or hindi nagbabasa ng Biblia or walang kaalaman sa Biblia, minsan naisip natin, parang hirap naman i-share ang gospel dito kasi hindi niya magigets. Di ba? May mga ganun tayong pag-iisip. Now, this is very important, no? Ganito din ang sitwasyon sa tagpong ito, kung iisipin. Walang kaalam-alam yung mga taga-Atinas. No? Very same situation. Pero, dito, pinapakita sa atin na kailanman hindi di kalala ang Diyos. Kaya, mahayag siya ng bawat mananampalataya sa kahit anumang sitwasyon. Ito yung unang-una na dapat nating tandaan, no? Dahil meron nga tayong ganong mindset. Kailanman hindi di kalala ang Diyos. Kaya, mahayag siya ng bawat mananampalataya sa kahit anumang sitwasyon. Yan ang dapat nating tandaan. Wala tayong excuse. Ay, hindi niya alam. Hindi niya alam yung Biblia. Hindi niya alam si Jesus Christ. Hindi niya alam yung Christianity. Hindi na ako mag-share dito. Mahirap to. No. Lagi niyong tandaan, kailanman ay hindi di kilala ang Diyos, kaya mahayag siya ng bawat mananampalataya sa kahit anumang sitwasyon. Kaya kung babalikan natin sa verse 19 and verse 20, balikan nyo sa verse 19 and 20, makikita nyo dyan na wala talagang ideya ang mga taga-Atinas. Okay? Walang ideya ang mga taga-Atinas. At marami sa atin ay nawawalan ng pag-asa kapag nasa ganitong sitwasyon. Iniisip natin na hindi rin niya maintindihan kasi wala silang background tungkol dito. At hindi ko alam paano ito mapapakita sa kanila. Well, ngayon, mga kapatid, tinatama po tayo at pinapalakas po tayo ng Diyos. Dahil nga, God is never unknown, kaya mahahayag natin siya sa kahit na anumang uri ng sitwasyon. And sinadya ko po na ulit-ulitin yan, no? Para matandaan natin, again, we have no excuse. In any situation, maaari at kaya nating ihayag ang tunay na Diyos. Now, paano? Paano? Verse 24. Ganito pinakilala ni Pablo ang nag-iisa at tunay na Diyos sa mga walang kaalam-alam patungkol sa Kanya. Verse 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Dito niya sinimulan, no? Bagaman hindi gumamit si Pablo ng kasulatan, hindi siya nag-mention ng Bible verse, no? Napakilala ni Pablo ang tunay na Diyos sa pamagitan ng creation or sa pamagitan ng sangnilikha. Na kung papansinin, ito po ang makikita natin sa pinakaunang bersikulo or talata ng salita ng Diyos in Genesis 1:1. Diba? In the beginning, God created the heavens and the earth. And ganun din sinimulan ni Pablo ang pagpapahayag sa tunay na Diyos sa mga walang kalam-alam patungkol sa tunay na Diyos. Ito ay mahalaga dahil ang creation, at alam kong alam nyo na ito, no? Ang creation or ang sangnilikha ang nagpapakita na merong creator, na merong manglilikha. Sa madaling salita, merong Diyos. Gaya nga ng sinabi sa mga awit, chapter 19, verse 1 to 4,
Sabi doon, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan. At ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Very clear, no? And verse 2, sa araw-araw ay nagsasalita at gabi-gabi ay nagpapahayag ng kaalaman. No? Araw-araw daw yung creation. Nagsasalita yan, gabi-gabi. Nagpapahayag yan ng kaalaman patungkol sa Diyos. Walang pananalita o mga salita man, although walang words na lumalabas, no? Ang kanilang tinig ay hindi naririnig. Yes, wala tayong naririnig nyo ba yung sun? Naririnig nyo ba yung flowers? No? Ngunit lumalaganap sa buong lupa ang kanilang tinig. At ang kanilang mga salita ay hanggang sa dulo ng daigdig. Bakit? Anong sinasabi nila? Merong Diyos. May manglilikha. Kasi nandito kami, oh. Nilikha kami. No? Kaya nga ngayon na appreciate ko si Ray Comfort, no, sa tuwing nakakausap niya yung mga atheists na hindi naniniwala sa Diyos. Ang lagi niya sinasabi, gusto mo ba patunayan ko sa iyo na may Diyos in just ilang sinasabi niya? 1 minute ba or ilang segundo lang, no? Kung isipin mo parang imposible. Pero by just saying na merong nilikha, ibig sabihin may manlilikha, you already prove na merong Diyos. No? And again, in Romans 1:19-20, sabi ni Pablo, sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Saan? Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Paano? Mula pa ng likhain ng sanlibutan. The very fact na create ng Panginoon ng sanlibutan ay merong Diyos. Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at nakita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Okay? Kaya mga kapatid, kailanman di kilala ang Diyos dahil ang mga nilikha ay nagpapatotoo sa Kanya. Okay? Kailanman di kilala ang Diyos dahil ang mga nilikha ay nagpapatotoo sa Kanya. Mapapakita natin na may Diyos sa pamagitan ng sangnilikha. At sa katotohanan ito, meron po akong isang mahalagang bagay. Hindi ako, but ang salita ng Diyos ay may mahalagang bagay na ipapakita sa atin na dapat nating bigyang pansin bilang mga apologists. Oo, ang Diyos ang lumikha ng lahat, ngunit dapat tandaan na siya ay higit sa lahat. Okay? Isa ito sa mga bagay na dapat nating tandaan. Yes, we prove that there is God through creation, pero siya ay higit sa lahat na kanya nilikha. Siya ay lampas sa lahat o lubos na iba sa lahat ng kanyang nilikha. And you know what? Ito ay napakahalaga na binibigyang diin ni Pablo dito. Bakit? Kasi ang mga taga-Atenas, if I remember correctly, ang mga Epikureo, ang paniniwala nila may Diyos, may mga Diyos pero walang kinalaman. No? Or mga stoiko ata, you know. So yan, medyo nalito ako sa dalawa, pero isa sa grupo na yon ay naniniwala na ang Diyos daw ay makikita sa lahat. Ibig sabihin sa creation. Pero binigyan ng diin ni Pablo dito na ang Diyos ay higit sa lahat, higit sa kanyang mga nilikha. Ang Diyos ay nakikita sa pamagitan ng mga nilikha, pero hindi siya doon or nandoon sa level ng mga nilikha. At ito ay napakahalaga. At ito ang katotohanan na dapat nating tandaan. God is transcendent. Okay? Ibig sabihin, yun nga, siya ay higit sa lahat, lampas sa lahat, at lubos na iba sa lahat ng kanyang ginawa. God is transcendent. Kaya sa pagsabi ni Pablo na siya ang Diyos na gumawa at Panginoon ng langit at lupa, pinapakahulugan dito na siya ang gumawa ng lahat at lahat ay nakapailalim sa Kanya. At kung kaya, sinabi ni Pablo sa huling banda ng verse 24 hanggang verse 25, kaya't
Okay, siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay ng lahat sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. So makikita niyo po dito mga kapatid, binibigyang diin ni Pablo na kailanman ay walang magagawa, na kailanman walang maibibigay ang tao o mga nilikha sa kanya na maaaring magkumuha ng pabor niya, na siyang pag-iisip ng mga taga-Atinas. Yun yung mindset ng mga taga-Atinas. No? At mahalaga pa rin ito sa panahon natin ngayon. Bakit? Dahil ang ganitong kaisipan, laganap pa rin hanggang ngayon. Na you can do something for God. You can bribe God. Pwede mo makuha yung pabor ng Panginoon sa pamagitan ng ganito, ganyan. No. Kaya mahalaga po din na sa ating pagpapakilala sa tunay na Diyos ay ma-highlight natin na ang Diyos ay transcendent. Tandaan niyo yan. God is transcendent. Ibig sabihin, siya ay mas mataas, mas makapangyarihan, at hindi limitado tulad ng mga nilikha niya. Siya ay hindi nakatali sa oras or space o may hangganan, no? No, hindi siya nakatali doon. Siya ay umiiral ng walang simula at walang katapusan. At lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Yun pong ibig sabihin that God is transcendent. Napakahalaga nun, i-partner nyo yan lagi. Kapag inihayag nyo na may tunay na Diyos dahil may nilikha, ihayag nyo din na siya ay transcendent. Higit siya sa lahat ng kanyang mga nilikha. Okay? Ngayon, nagpatuloy si Pablo in verse 26. Sabi niya, nilikha niya mula sa isa. Okay? Tingnan niyo po. Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. At itinakda niya ang panahon, mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan. Na ano ngayon ang pinapakita dito ni Pablo? Now, bagaman hindi niya binanggit muli kung sino yung taong iyon. Dito niyo nakikita yung kaibahan ng approach ni Pablo. Hindi siya gumamit ng Bible verse. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Adan. But sinabi niya ang katotohanan na malinaw din sa kasulatan. Pero malinaw na tinutukoy niya dito ay si Adan. Tama? At napakahalaga nito dahil ang katotohanan na may iisang pinanggalingan lang ang lahat ng tao ay nagpapakita na may iisang Diyos lang. Hindi galing sa unggoy. Hindi galing sa King Kong. No? Again, napakahalaga ng katotohanan nito dahil ang katotohanan na may iisang pinanggalingan ang lahat ng tao ay nagpapakita ng katotohanan na may isang Diyos lang. No? At iyon ay ang lumikha kay Adan. Kita niyo po 'yan? At kung ititrace ng lahat ng bansa, no? Ang pinagmulan ng lahat ng tao, ito ay siguradong magtatapos kay Adan. Kaya ganun ka-helpful yung pinabasa natin na genealogy, no, sa bawat parte ng Old Testament. It really proves that there is one God. Ito ay sigurado. Kaya dito ipinakita ni Pablo na ang mga bansa na umusbong, nawala. By the way, sa time natin ngayon, dati merong mga empire na ganito ang tawag na nawala na, no? Umuusbong, nawawala. Kaya dito pinakita ni Pablo na ang mga bansa na umusbong, nawala at nananatili ay nakapaloob sa soberanong pagpapasya ng Diyos. At ang layunin nito ay hindi upang magkaroon sila ng kanya-kanyang sariling mga Diyos-Diyosan. Okay? Nilinaw ito ni Pablo. Ang lahat ng bansa ay nagmumula sa isang tao lamang. No? Pero niloob ng Diyos na may iba't ibang bansa hindi para magkaroon ng kanya-kanyang Diyos-Diyosan. Bagkus, anong purpose ng Panginoon? Bakit may ganon? Verse 27. Upang kanilang hanapin
ang Diyos. No? Nagkamali ang tao dito. Akala nila may sarili kaming bansa, may sarili kaming tribo, edi may sarili kaming Diyos. No. But the very purpose bakit nagkaroon ng iba't ibang bansa ay upang hanapin nila ang Diyos. Now, pero, take note of, tingnan nyo yung verse 27. Baka sakali, sabi ni Pablo, baka sakaling baka sakaling siya'y mahagilap nila at siya'y matagpuan. Bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Now, ang tono po ni Pablo dito ay parang hindi siya sigurado. Yung tono niya is hindi sigurado. Bakit? Marahil dahil alam niyang makikilala lamang ang Diyos sa pamagitan ng special revelation, yung sinabi ni Kuya Gab kanina, no? Nung hinayag natin ang ating confession. Ngunit, pinakita niya rin na ang Diyos ay immanent. Now, take note of this word, immanent. Pinakita ni Pablo that ang Panginoon ay immanent. No? Kaya makikita niyo dyan sa huling banda ng verse 27, sabi niya, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. At nagpatuloy siya sa verse 28, sapagkat sa Kanya, tayo'y nabubuhay at kumikilos at nasa Kanyang ating pagkatao. So, pinapakita dito ni Pablo na ang Diyos ay immanent. Now, ano bang ibig sabihin na ang Diyos ay immanent? Ibig sabihin, ang Diyos ay naroroon at kumikilos sa loob ng Kanyang nilikha. Hindi siya malayo o walang pakialam, kundi malapit at aktibong nag-aalaga, nagpapanatili at namamahala sa lahat ng kanyang ginawa. The very opposite na pagtuturo ng mga Epicureans. Okay? Dito, tinatama niya yung pag-iisip ng mga Epicureans na yun nga, may Diyos-Diyosan, may mga Diyos, pero walang pakialam. Sinabi niya dito ngayon, God is immanent. He is working within and closely sa kanyang mga nilikha. No? So, ito rin ang isa sa pangalawang katangian ng Diyos na dapat nating ihayag sa mga taong hindi or walang kaalam-alam patungkol sa Diyos. That ang Diyos ay immanent. No? Habang ipinapakita ng transcendence na ang Diyos ay higit at nakakataas sa kanyang nilikha, ipinapakita naman ng immanence na siya ay kasama at kumikilos sa gitna ng kanyang nilikha. Yes, He is transcendent, higit siya, iba siya, holy siya, banal siya, hindi siya katulad ng mga nilikha. But although He is transcendent, He is immanent. He is working sa kanyang mga, may pakialam siya. Hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga nilikha. Sa mga katuwid, mga kapatid, kailanman, di kilala ang Diyos dahil nagmula ang lahat sa iisa or sa isang tao. No? Kailanman hindi di kilala ang Diyos dahil nagmula ang lahat sa isa. Ibig sabihin, mahayag ang Diyos sa pamagitan ng sangkatauhan. At lalong-lalo na sa pinagmulan ng sangkatauhan at yon ay si Adan. At ang katotohanan na siya po ay immanent. No? So, i-partner nyo yun lagi. No? Nagmula lang ang lahat sa isa. That proves that there is one Creator, that there's one God, pero siya din ay immanent. No? Kasama at kumikilos sa gitna ng kanyang mga nilikha. Now, sa pagpapatuloy, ang katotohanan ito ay nangangahulugan na tayo ay kanyang supling. Kaya sabi ni Pablo sa huling banda ng verse 28, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata. So ngayon, ginagamit ni Pablo ang isa sa mga tanyag na mga manunulat, no, ng mga taga-Atinas. Ginamit niya yung phrase na binanggit din nung taong makata sa kanila. Sabi doon, sapagkat tayo rin ay kanyang supling. Again, another note, hindi niya sinasabi dito na tama yung sinabi nung makata nila. But again, ginamit niya lang ito upang ihayag yung katotohanan. No?
So, itong sinabi ni Pablo na tayo ay kanyang supling ay hindi nangangahulugan na lahat ay may relasyon at kabilang sa sambahayan ng Diyos. Hindi niya sinasabi na lahat ay may relasyon sa Diyos, lahat ay ligtas, lahat ay kabilang sa karya ng Diyos. No. But, ang binabanggit niya dito ay bilang mga nilikha ng Diyos. No? Yung sinabi niyang tayong lahat ay kanyang supling, he is saying na tayong lahat ay nilikha ng Diyos. Kaya nagpatuloy si Pablo sa verse 29. Yamang tayo'y supling ng Diyos, hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. Anong ibig sabihin ni Pablo dito? Ang ibig sabihin ni Pablo dito na kung tayo na may buhay, gumagalaw, may emosyon, at higit kesa sa mga ginto, pilak, o bato, hindi nararapat na siya, na Diyos, na lumikha sa atin, ay iisipin ng tao bilang ginto, pilak, o bato lamang, na mas mababa pa sa kanyang mga nilikha. So, yun yung pinupunto dito ni Pablo. Sabi niya, tayo nga supling tayo ng Diyos. Ibig sabihin, higit tayo sa mga pilak o bato o ginto. Kasi gumagalaw tayo, may buhay tayo. Yung mga ginto, wala namang buhay yan. Kaya sinabi niya, so ngayon, tayo ay supling ng Diyos. Hindi nararapat. Nakita niyo? Hindi nararapat na sasambahin natin yung Diyos na gawa sa pilak. Inanyuan mula sa pilak o bato. Kasi tayo nga, higit tayo doon. Tapos yung Diyos nyo, ibababa nyo doon. Mas mababa pa sa ginto at pilak, sabi ni Pablo. Yun ang punupunto dito ni Pablo. Sabi niya, it can never be. So again, dito, tinatama niya muli. Di ba? Tinatama ni Pablo yung pag-iisip ng mga taga-Atinas na ang Diyos ay, ayan, yung mga nilikha nila, yung mga kinarve nila. No? So, nirebuke ni Pablo ang mga taga-Atinas. Sa pagkakataong ito ay pinakita na ni Pablo ng direktsahan or direkta ang pagkakamali ng mga Atinas. And this is very important kapag naghahayag tayo na may iisang Diyos. We must convict, not tayo, but dapat ipakita natin yung pagkakasala or pagkakamaling meron sila. And dito pinakita ni Pablo, sa mga taga-Atinas, mali kayo. Sinasamba nyo ang isang Diyos, Diyosa na inukit nyo. Pero hindi ganyan ang Diyos, sabi niya sa kanila. Hindi ganyan ang Diyos. Kaya sabi ni Pablo sa verse 30, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. No? So yung panahon na ang mga tao ay sumasamba sa pamagitan ng mga inukit na mga bato, pilak, or gold, ay tinawag ni Pablo sa verse 30 na panahon ng kahangalan. No? Yung panahon na yon, panahon yun ng kahangalan. At ito ay pinalampas na nga ng Diyos, sabi niya. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi muna niya binigyan ng paghatol. Yung sinasalitang pinalampas ng Diyos, ibig sabihin, hindi niya muna hinatulan. Hindi niya muna pronounce or inihayag yung hatol sa pagkakamaling meron sila. Ngunit, sabi niya sa verse 30, ngayon, di ba? Ito na. Ngayon, ipinag-utos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, na magsisi. Ngayon, bakit? No? Bakit ngayon ay natapos na ang panahon ng kahangalan? Verse 31. Sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking binigyan niya ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. So bakit ngayon natapos na ang panahon ng kahangalan? Dahil dumating na at natapos na ang ginawa
ng pagliligtas ng itinalaga ng Diyos. Ibig sabihin, natapos na ang pagliligtas ng Kristo. No? At pinatunayan yun ng Diyos nang buhayin niya muli ang Panginoong Jesus. And very amazing. Why? Ito ang binabanggit sa Psalms chapter 2. Itong sinabi dito ni Pablo, ito mismo, ito yung allusion nito is in Psalm chapter 2. Kaya kung titingnan nyo sa Psalm chapter 2 verse 7, sabi ng mga awit, aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Ano yon? Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Na anong ibig sabihin dito ng mga awit? Ibig sabihin niya, sa araw na binuhay niya muli or na-resurrect or binuhay niya muli si Jesus, yun yung araw na ipinakita niya sa lahat ng tao na si Jesus ay ang kanyang anak. No? Kaya, gaya ng sinabi ni Pablo dito sa verse 31, ganun din ang sinabi ng mga awit sa chapter 2, verse 10 to 12. Pakinggan ninyo. Kaya't ngayon, o mga hari, kayo'y magpakapantas. Sabi niya, no? Mag-isip kayo ng mabuti. O mga pinuno ng lupa, kayo'y magsihanda. Kayo'y maglingkod sa Panginoon na may takot at magalak na may panginginig. Ang anak ay inyong hagkan. Baka magalit siya at kayo'y mapahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab, mapapalad ang lahat na nanganganlong sa kanya. So it's a call for repentance. Di ba? Ganun din ang sinasabi dito ni Pablo. Sa makatuwid po mga kapatid, kailanman hindi kilala ang Diyos dahil may Kristo. May Kristo. And the Bible says, ang Kristo ay itinalaga na bago pa man likhain ng lahat. So the truth na merong Kristo, ano ba ibig sabihin ng Kristo? Apelido? Hindi. Kristo ay tanging itinalaga para sa pagliligtas. So that the fact na merong Kristo is the fact na merong Diyos. Kaya kailanman hindi kilala ang Diyos dahil may Kristo. May iisang itinalaga para sa pagliligtas. At kabalikat nun, paghuhukom. Dahil may itinalaga na tagapagligtas, siya rin ang itinalaga bilang hukom. Mahayag ang Diyos sa pamagitan ng Kristo at karapat-dapat nito at kaakibat nito ang katotohanang may paghukom. Kaya tinatawagan ng lahat na magsisi, tumalikod sa maling sinasamba at manampalataya kay Kristo. And this is very important bilang mga apologists, mga kapatid. Isa sa pinakamahalagang parte ng ating pagde-defend ng faith is to show that there is only one, Christ, may isa lang tagapagligtas, at kabalikat nun, merong hukom. No? Minsan kasi we focus only sa, Savior. No, kulang yun. Ipakita nyo that He is a Savior at siya rin ay hukom. Ibig sabihin, kapag sinunod mo ang utos na manampalataya kay Kristo, you will be saved. Pero, sa kabilang banda, kapag tinanggihan mo to, ikaw ay haharap sa judgment. Kasi siya din ay ang hukom. Diba? Kaya, whenever we share the gospel, merong laging pagtawag ng pagsisisi. Kita niyo yun? No? So, in verse 32 to 34, dito ipinakita yung iba't ibang naging tugon ng tao. At merong tatlong naging tugon. Ano yung una? Siya ay nangutya ang ilan. No? May ibang nangutya. Ibig sabihin, merong hindi tumanggap. Meron namang ikalawang grupo, sige, pakinggan pa natin yan. At meron namang mga nanampalataya. Merong naniwala. Now, anong pinapakita nito sa atin, mga kapatid?
Nagpapakita ngayon, no? Ang sitwasyong ito ay dapat mag-udyok sa atin na dapat tayong laging maging handa at marunong sa paghahayag, pagpapaliwanag, at pagtatanggol ng ating pinaniniwalaan. Kasi merong mga pinili ang Diyos. Huwag mong iisipin na, ay, hindi ko alam, wag na lang. No? Ito ang naging paalala ni Pedro actually. No? Alis muna tayo kay Pablo. Punta muna tayo kay Pedro. Ito ang pinaalala ni Pedro sa kanyang sulat sa mga mananampalatayang ng ibang bayan. Dahil sa pag-uusig. At dumadanas ng mga pag-uusig. No? Sabi sa 1 Peter 3:15, sabi niya, lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Malinaw po ang salita ng Diyos. Lagi tayong maging handa na ipagtanggol. Naririnig niyo po yon? And you know what, mga kapatid? Hindi ito suggestion. Itong binabasa, itong sinabi ni Pedro, it is not a suggestion. Bagkus, ito ay utos para sa atin. Inuutusan ng lahat sa atin, tayo na mga mananampalataya na maging handa. Upang laging maging handa, kailangan nating patuloy na kilalanin ang ating pananampalataya. No? Na ang ibig sabihin ay unawain yung teolohiya na meron tayo. Nang ibig sabihin, kilalanin natin ang Diyos. So wala nang ibang paraan ng paghahanda kundi ang patuloy na pagkilala sa ating Diyos. Kaya napakahalaga, no, ng paggamit ng ating mga oras ng tama. Sa pamamagitan ng paggugol nito sa pag-aaral ng salita, pakikinig ng maayos sa pangangaral ng salita tuwing linggo, pag-aaral ng ating confession, no, yung London Baptist Confession of Faith, mahalaga yan, nabasahin nyo yun. Mahalaga din na aralin nyo yun. At pagbabasa ng mga librong isinulat ng mga nauna na sa atin, na subok na ng panahon. Very helpful ang books. Very helpful po ang mga books, mga kapatid, no? Bilang apologist, at higit pa doon ay bilang mga saksi ng Panginoon, walang exempted sa atin. Every one of us. No, simpleng nandun ka lang sa naghuhugas ka lang ng pinggan, tatanungin ka, "Uy, ano yung ano nyo diyan?" Kaya mo ba? Mahayag mo ba? Kaya mahalaga itong paalala na to. Dapat tayo laging maging handa. Hindi pwedeng tamad-tamad tayo, mga kapatid. Dapat na maging maalam tayo sa pinaniniwalaan natin. Dapat laging maging handa. No, kaya yung tanong kanina, kapag lumapit sa iyo yung Diyos Ina, paano mo mapapatunayan na may Diyos Tatay? May Diyos Ama. Paano mo mapapatunayan na walang Diyos Ina? Di ba? Paano mo mapapaliwanag ang pagsisisi at pananampalataya? Kaya kapatid, no, kung ikaw ay tamad-tamad at mas ginugugol lang yung oras sa ibang bagay, hindi natin magagampanan ang isa sa katotohanan na kung sino na tayo. Tayo ay mga apologists. Tayo ay mga tagapag-defend ng pananampalataya. And we must be ready always. We must be ready always. No? Pero, may isang paalala si Pedro at napakahalaga nito, mga kapatid. Can you turn your Bible in 1 Peter 3? Tingnan nyo po. Although, nabasa ko na yung verse 15, but meron pang isang paalala si Pedro in verse 16. 1 Peter chapter 3 verse 16, ano sabi ni Pedro? Ngunit, gawin ito ng may kaamuan at paggalang. Ingatan ninyong malinis ang budhi
upang kapag kayo ay nalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo ay mapahiya. Tandaan po natin ito. Kapag tayo ay tumitindig sa ating pananampalataya, ito ay dapat may kaamuan at paggalang. Huwag niyong kakalimutan ito. Sa madaling salita, may respeto. We defend our faith with deepest respect. Hindi maaaring makipag-away dahil hindi iyan ang punto at katangian ng apologetics. And sadly, most in the Reformed circle, ito yung nangyayari. Kapag iniisip nila, mga apologist kami, no? Pag tiningnan mo sila, parang may aura ng mga grupo ni Taguro or ano. Hindi ganon. Hindi ganon ang punto ng pagiging apologist. Kaya nakakalungkot, no? Makita. No? Babasa nyo, nag-aaway-away na sila. Hindi ito. Hindi, ang apologetics po ay hindi upang manalo sa debate. Hindi yan pagiging panalo sa diskusyon. Hindi yan patungkol sa hihiyain mo yung mga nakadebate mo. No? Pagkatapos nyo magdiskusyon, pagkatapos nyo magdebate, ipopost nyo sa Facebook. No, tingnan nyo yung sinabi ni ito namang mga, it's not a good testimony. It's not a good testimony. No? Tandaan nyo po, ginagawa natin ang apologetics upang madepensahan at mapatunayan ang katotohanan. Hindi natin yun makikita kay Pablo, yung nakikita natin sa mga modern day apologists. No? Kailan ba nakita nyo si Pablo na pinangalandakan niya yung pagkapanalo niya? Tingnan nyo po, sa verse 33, anong nangyari nung kinutya siya? Anong ginawa ni Pablo sa chapter 17, verse 33? Sa gayoy, umalis si Pablo sa gitna nila. Diba? Hindi niya, tawag dito, tawag dyan, hindi niya inano yung katotohanan na, hindi, mali kayo, ito talaga. But, kinutya siya, hindi siya tinanggap, okay, alis na ako. Bakit? Nagawa niya na ang layunin ng isang apologist. Nadepensahan niya at nahayag niya ang katotohanan. That's it. I don't need to humiliate you people. Walang kwenta yun. No? Kaya nakakalungkot na marami sa mga reform circle na ganyan. At so, yun pa lang isa nating ipag-pray talaga, yung maging tama at maayos sa pagde-depend ng faith. We must include that in our prayers kasi hindi talaga nakaka-bless, hindi nakakapalakas. No? At dagdag pa dito, hindi pa tapos. Bilang mga apologists, sabi ni Pedro, balik tayo sa 1 Peter chapter 3 verse 16, ingatan, sabi niya diyan, ingatan ninyong malinis ang budhi. What does it mean? Ingatan nating manatiling malinis ang ating mga budhi. Ibig sabihin nito, ang ating tamang pamumuhay. Tamang pamumuhay. Bagaman ang pananampalatayang Kristiyano ay totoo, kahit hindi natin ganap na masunod ang lahat ng utos ng Panginoong Hesukristo, dapat po nating tandaan na madalas sinusukat ng mundo ang katotohanan ng Kristyanismo batay sa pamumuhay ng mga nagsasabing sila ay mga Kristiyano. The very first thing na titingnan nila is not the Bible, it is your life. At yan ang lagi nating yan ang paalala ni Pedro at yan ang laging paalala sa atin. Ipinapaalala sa atin ni Pedro na kasing halaga ng ating sinasabi ang kung sino tayo. How you live, how you treat people around you, kung paano ka makikita ng tao sa loob ng bahay mo. No? Naway hindi maging kahiyan sa ating mga salita ang patotoo ng ating buhay. So sabi mo, Kristiyano ka, pero pagtingin ng ibang tao, wait, ganyan ka.
Di ba? Bakit ganyan kayo sa bahay nyo? Bakit ganyan ka? Anong paalala ni Pedro? Gawin ninyo na may kaamuhan at paggalang at panatiliin ang malinis ang inyong budi. Naway maging malinaw na patunay ng ating pananampalataya kay Kristo ang ating mabuting pag-uugali at pamumuhay. No? Huwag yung laging isipin na, di ba? Basta alam ko, naniniwala ako, tas buhay mo salungat sa mga sinasabi mo. Again, hindi nyo may impose sa tao. Ang titingnan nila, kung ano yung makikita nila ngayon sa buhay nyo. Kaya nga, I always remind, di ba? Ingatan natin. Huwag ganyan. Ganito dapat. Pero, reminder, huwag maging mapagkunwari. Dapat nagmumula sa puso. Kaya alalahanin natin, kailanman hindi kilala ang Diyos. Kaya laging handa ang bawat mananampalataya. Ikaw, kapatid, if you understood that God is never unknown, ibig sabihin, you must be ready always. Diba? You believe that God is never unknown, pero hindi ka naman nagiging handa, no? Kabaliktaran yun. Kaya again, kailanman hindi di kilala ang Diyos, kaya laging handa ang bawat mananampalataya. So in conclusion, God is never unknown. Mga kapatid, lagi natin yung tandaan. Kailanman hindi di kilala ang Diyos. Kaya mahayag ang Diyos ng bawat mananampalataya sa anumang uri ng sitwasyon. We have no excuse, we have no reason. Mahayag natin ang Diyos sa anumang sitwasyon. Ang sangnilikha ay nagpapatotoo sa Kanya. Kaya, God is never known. Bakit? Ang sangnilikha ay nagpapatotoo sa Kanya. At kabalikat noon ang katangian ng Diyos that He is transcendent. Kailanman hindi di kilala ang Diyos dahil nagmula ang lahat sa iisa. No? Ibig sabihin, napapatunayan ng sangkatauhan na may Diyos. At kabalikat noon ang katotohanan that God is immanent. No? At kailanman hindi di kilala ang Diyos dahil may Kristo. No? May itinalagang tagapagligtas. At kabalikat noon, merong paghuhukom. Kailanman hindi di kilala ang Diyos, kaya ang bawat mananampalataya ay laging handa. Ngayon, ang tanong, kaya mo bang ipaliwanag ang katotohanan ng Diyos sa lahat ng uri ng tao at lahat ng uri ng sitwasyon? Kaya mo ba? Malalim na ba ang iyong pag-unawa sa katuruan patungkol sa Diyos? Kaya ganyan ang ginagawa mo araw-araw? Confident ka na ba? Malalim na ba? Alam mo ba na ba ang lahat ng katotohanan? Kaya hindi ka na nag-aaral? Pa-cellphone ka na lang lagi? Alam mo na ba ang lahat? Lagi ka bang handa na ipagtanggol ang iyong pananampalataya? Masasabi mo ba sa sarili mo na lagi kang handa? Naghahanda ka ba? Naghahanda ka ba? Tayo po'y manalangin. Our Father in Heaven, Lord, maraming salamat sa iyong salita at sa katotohanan that indeed you are never unknown. Kailanman hindi ka di kilala. All creation declares and all humanity declares na ikaw ay tunay at nag-iisang Diyos. Kaya wala kaming rason upang hindi may hayag ang katotohanan mo. At ang katotohanan ito ay indeed nagpakita sa amin ngayon na dapat kaming laging handa. O Diyos, turuan mo po kami na maging masikap sa patuloy na pagkilala sa iyo
upang magampanan namin ang katotohanan na pinagkaloob mo sa amin na kami ngayon ay mga apologist at mga tagapag-defend ng katotohanan. Ngunit, salamat sa paalala na gagawin namin ito ng may pagpapakumbaba, paggalang at respeto sa ibang tao. At higit din doon ay makita ang aming patotoo sa pamagitan ng aming buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na gawin ito, na magawa ito. Dahil sa biyaya mo lamang, sa pamagitan ng Espiritu Santo, makakaya namin na gawin ito. Para sa iyong kaluwalhatian, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.